sa larangan ng pagnenegosyo. Sila ay sina Senator Manny Villar kung saan ang royalty ang pinasok na negosyo. Si Mrs. Socorro Cancio Ramos na may-ari naman ng National Bookstore. Mr. Henry C. na may-ari ng SM Mall. Masasabi natin na sila ay napaka-successful pagdating sa pagnenegosyo dahil nagsimula lamang sila sa maliit na puhunan hanggang sa lumaki ang kanilang negosyo. At napakasarap isipin kapag ikaw umasenso at marami kang taong nabigyan ng trabaho dahil lamang sa iyong sipag at syaga sa determinasyong umunlad ang sarili pati na rin ang ibang tao. Kaya po kami ay nagsaliksik at naghanap ng mga negosyanteng nagsisimula pa lamang at nakakapagsimula na. Ngunit isa na rin sa mga successful entrepreneurs natin. Ito ang isa sa mga branches ng National Bookstore sa Santa Rosa, Laguna na kung saan itinatayo ni Mrs. Socorro Cancio Ramos. Ito ay isa sa mga pinatayo ni Mr. Henry ang SMCD of Santa Rosa. Magandang hapon po sa inyo. Kami po ng aking grupo ay nag-interview ng entrepreneurs sa iba't ibang lineup ng negosyo. Isa na po dito ang may-ari ng Kmart Appliances and Furniture na halos 16 na taon na nagpapatakbo ng negosyo at may 4 na branches ng tindahan ng appliances and furniture sa Santa Rosa at sa Cabuya. Sila po ay si Mr. Rio Galang na pinaka-founder ng Kmart Appliances and Furniture at siya po ay isang guro sa Lasal at nagtapos sa National Teachers College. At ang kanyang anak naman po ay si Mrs. Malu Galang Rivera na isa namang nurse at kahit iba pa ang kanilang mga profesyon ay pinili nilang maging isang entrepreneur. Si Mrs. Rivera po ay aming nakapanayam. Ngayon po ay panoorin natin ang kanilang kwento. Start yung business mo? Well, nag-start yung business namin, high school. Before kasi, yung mother ko kasi, siya kasi Governor Lazaro magkapatid. Si Governor Lazaro may business sila, furniture shop, appliances din. Nahikayat yung mother ko. Teacher yun before para naman silang teacher. Kaya lang, noong yung mother ko nagsasawa na siguro magturo or medyo nagkakailan na. Nagano siya ng mga furniture tulad ni Gov. So, nag-start siya sa Balibago. Yun ang main namin sa Balibago, Santa Rosa. Maliit lang yun. Wala pa kami sariling delivery truck noon. Nanghihiram lang kami kay Gov pag may deliver. Pag wala, tricycle lang. Then after that, nagtayo siya ng branch sa Tagapo, Santa Rosa. Doon ako nag-manage ako noon. Kaya lang after graduation ng nursing, mga 1 year lang ako sa hospital, pinamanage mo sa akin ni nanay yung Tagapo branch. Then, yung medyo nag-o-okay yung business, natayo siya na another branch sa may Dila, Santa Rosa din. Ganito yung pang-apat. Nag-start kami dito, year 2000, dito sa Cabuya branch. Pero yung main namin, 1990s pa, matagal na yun. Bakit po furniture ang napili yung business? Well, furniture kasi, ang una-una ang furniture hindi nabubulok yun eh. So kahit hindi mabenta ngayon or 1 month, intact pa rin siya. Hindi siya nabubulok. Pwede mo siyang ibalik sa supplier pag naluma, then babato nila ng bago. Unlike yung mga food, pag nasira, expired na, still babayaran mo pa rin sa supplier yun. So, walang lugi sa furniture. Ilang taon na po tumatakbo yung business? So, ilang taon na, pag yung branch namin, sabi ko nga sa inyo, year 2000 pa, so almost 10 years yung branch na to, pero yung main namin, nasa 16 na siguro. Ano-anong mga strategies ang ginawa ninyo para tumagal yung negosyo? Una-una, kailangan very patient ka sa mga customer. Kasi may mga customer na i-compare yung price mo
sa price ng iba. So, very competitive dapat yung price na ibibigay mo sa kanila. Pero pagka sa mga mall sila magtatanong, malaking laban namin kasi una-una yung ang first na ginawa ng father ko, hindi siya kumuha ng lugar na uupahan niya para magtayo ng business. Instead, sarili namin yung place. So, lesser yung mga kailangan na bayaran. Kasi pagka uupa ka, siguro ganito kalaki, mga 70,000 a month. So, makukuhanin yun, di ba sa tubo-tubo. Bali, sarili nyo na po talaga yung Lahat ng mga po. branches, sarili yun. So, wala kami inuupa, wala kaming problema sa upa. So, kahit medyo mahina ang collection, medyo nakaka-survive kasi nga, wala kaming monthly dues na babayaran pa. Then, kapag yung customer ay medyo makulit, yung pagpapasensyahan mo, o kaya pagka lalabas na, halimbawa, ay sabihin niya, ba't wala kayong ganito, gano'n. I-refer mo sa other branches. Total lang, Kabuyan mo, tsaka Santa Rosa, hindi masyadong matalayo. So, marami pa rin mga mapagpipili ang ibang branches. Ma'am, ano po yung mga na-encounter ng problema sa business? Problema, sa totoo lang, so far, yun, may times na na mahina ang collection. Kasi, tulad yan ng ibang business na seasonal. Pagka dating ng, bakasyon, ang preparation ng mga tao is yung enrollment ng mga bata. So, medyo mahina ang collection by that time. Pag pumasok na yung August, then up to December, yan, medyo malakas na kasi gawa ng mga Christmas bonus. Medyo malaki-laki na ang budget ng mga tao sa mga gamit sa bahay. May mga customers reactions po, meron po ba? Customers reaction. Well, sometimes yung sasabihin ng customer pagka mas dito, yung positive ko naman, sasabihin nila, meron pa yung second floor pa dito kasi sa labas, hindi mo makikita yung second floor eh. Akala nila, ito lang, baba lang. Saka hindi nila alam na malaki yung marami kaming stock. Pero yung minsan na medyo negative reaction sa kanila yung pag yung prices nga. So, yun lang naman magiging problema yung prices eh. Yung mga rejects po, pinapalitan nyo po siya. Well, pagka sa mga customer, halimbawa yung mga appliances naman meron ng mga yun eh. May warranty May po. warranty yun, usually 1 year. So, pagka may problem, on the day niya sinauli yun, or may kinoclaim, palit ng panibagong item yun. Pero after, halimbawa, mga 1 month onward, technician na yun. Ganun po. Gagawin na lang yun. Ma'am, ano po yung may papayo niyo sa mga bagwang magtatayo po ng business? Sa mga magtatayo pa lang ng business, kailangan yung business na itatayo mo, in demand. Hindi lang sa panahon, kundi sa place na yon. Tulad nito, hindi ito masyadong tigilan ng mga tao, so huwag kang magtatayo ng mga sagu or mga ganon. Kailangan yun sa mga matauhing lugar, tulad ng mga kanto, mga stopover, ganon. So, yung place, kailangan maganda yung area. Saka yung hindi masyadong malulugi ka. Halimbawa, hindi mo na ibenta yung product mo, hindi ka lugi. So, kailangan i-consider mo yun. Saka yung return of income or ROI, kailangan, alam mo na, may target ka na by this, after a couple of years, kailangan na i-return mo na yung ipinundar mo na capital sa business mo. Ganun. Yun lang po, ma'am. Maraming salamat po. Sige, Thank you po, ma'am. Thank you po. Make a business plan to know exactly what goals you have for your business. This requires a well-thought plan to ensure success.